Good evening guys, welcome sa panibagong vlog. Ngayon tatry natin yung kung ano ba talaga ang konsumo ni Black Raptor. So si Black Raptor ay isang Honda Click 160, pero may mga upgrades na ako na ginawa dito para maging medyo okay ang kanyang konsumo. Ayan, teka ha, iset lang natin ang ating trip A. Para magbura ng trip A, pindutin nyo lang yung set, punta kayo sa trip B. Ayan, so eto na ang kilometers per liter. Bali takbo tayo lang sa tingin na siguro mga 20 kilometers, pwede na yun. Or siguro habulin natin yung sunset sa babat ngon. Bali mag short ride tayo para lang makita. Ayan, para sa mga bibisita dito sa Tacloban, pagka rush hour, itong Real Street ay one way going south. Bali yung papasok naman ng downtown nandito sa kabilang kalsada. Ngayon ito tayo. So titignan ko rin yung low light capability na itong camera natin. First time ko siyang gagamitin ng ganito kahapon. Bukas na pa naman babiyahe tayo. So at least diba, ma-testing na natin. Dapat kumana na pala tayo doon. Pero sige, na lang tayo sa susunod. Bali mag-ano lang ako ng normal riding, medyo may city driving. Bali itong Click 160 natin pala, si Black Raptor, siya, pinalitan ko na ng panggilid. Bali at saka dito yung final drive gear niya pinalitan ko rin, final gear. Tapos pagdating naman sa is naka high flow air filter na siya. Tapos naka ram air na din na BRT, yung dilaw na parang goma na malaki. Siyempre naka BRT na 32mm na throttle body na rin tayo na may 170cc na injector. Yun ang mga dinagdag ko pagdating sa power. Tapos ang bola natin ngayon ay 10 grams at saka 11 grams na naka CVT setup. Ayan, dito tayo. Siyempre dun sa mga pinagdadagdag ko na yun, nagpa-remap na rin tayo. Bali shout out kay Zachmatic, kay Primo at saka sa kanya mga boys. Yan, sa kanila ako nagpa-remap. Sulit, as in lumabas yung buhay nung Black Raptor natin. Nagpangalan pala dito si OBR. Shoutout din kay OBR. Kung nasan ka man, alam mo na, palagi kitang iniisip. Rin pala, nagpalit din pala ako ngayon ng belt nung isang araw, at saka bola. Tapos nagpa-CVT cleaning tayo, change oil. And kasi nagpre-prepare tayo sa isang ride na adventure ride namin magkakaibigan. So baybayan yun. Bali ipopost ko rin siya. Actually bukas na nga alis namin pero nga pala, nag-video ako nung isang araw. I-introduce ko nga sana si Black Raptor. Ang dami kong kuha nun. Tapos nung nasa bahay na ako,
aayusin ko na siya. So pag import kong ganun, meron isang file doon na black lang kasi nakalimutan kong tanggalin yung cap. So dinilit ko. Tapos nag-ano pa siya ng warning na this will permanently delete your file doon sa Insta360. Inokay ko. Hindi ko na malayan na ano pala siya. Naka-select all. Ayun, burado lahat nung footage ko for that day. Sayang naman kung ano-anong pinag-i-eksperimentohan kong angulo netong 360 na to. Meron dito, kasi kabibili lang natin nito. Nalagay ko siya dyan, naglagay akong stick dito para medyo malayo-layo. Tapos nilagay ko yung stick sa likod ko na nakakabit dito. Tapos nakapatong yung stick dito sa balikat ko. Maganda, sayang. Kaya lang, yun nga, gawan ko na lang siya ng feature sa susunod na lang. Siguro habang nagbibiyahe kami, pagka pahinga, ayaw ng mga kaibigan ko mag-ride sa araw na yun, gusto nila mag-chill lang dun sa pinuntahan namin. Ako naman magpi-feature. Total, bagong place. So, bagong background siya. Try muna natin. Talagang mahina yung ilaw ng click. Mo si Kuya, click 125 mahina ilaw. Ako, click 160 mahina ilaw. Kailangan talaga may MDL. Maabutan ng sunset, pero na lang tayo, 20 kilometers. So far time check 5:26 dito sa orasan ko pero alam ko alas 6 na ngayon, 6:03 na. Binago ni Kuya yung orasan ko ng click nung nag-change oil. Di bale, so ang time check natin 6:03, 3.5 kilometers. Try natin mag-reach ng 20. Kilometers na tayo, bilis. May konting waswas, may konting sunod-sunod lang muna kasi mahirap overtake, paliko. Ayan, dito liliko si Kuya. Buti na lang lumikutin natin siya. Itong bypass road na to hindi pa siya actually tapos may karuktong pa to sana na dire-diretso na siya sana ng San Juanico Bridge, pero ginagawa pa yung papunta doon hanggang sa may Basper pa lang siya, Barangay Basper. Bilis lang pala Pwede nga kung maka-10 tayo, ikot na ulit pero tingnan natin, baka pwede tayong pumunta ng Babatyon or hindi, mag-ano na lang tayo, San Juanico mga boys. Yun na lang para maganda yung view natin kahit madilim.
dito dumaan sa may bypass road kasi yung bandang gitna niya overlooking siya ng San Juanico Bridge at saka Samar. Sobrang ganda. Kaya minsan paggabi kung walang magawa, ayan, ano lang ako dito, papunta, pabalik, mga isang lap, tapos uwi ng bahay. Sightseeing lang ba? Pagdaan natin si Kuya. Nobenta pa, tiyak. Yun, ang San Juanico. Uy, may ilaw sila ngayon. Sakto, pupuntahan natin yan. Nice. O, diba? Ang ganda dito. May ilaw siya ngayon. Sakto. Tara, let's... Ayan, 10.1 kilometers na. So, hintayin na lang natin. Malapit na mag-20. Yan, ito yung 100 papuntang San Juanico. Dun. Kaya lang, ito pa lang yung tapos nila. Okay naman. Ito pa rin naman yung, ito talaga yung highway na national highway yan. Ay kuya, bagay si kuya. Then, papuntang Basper. Saan kami nag-mountain bike dati. Nung payat pa ako. Ngayon, graduate na tayo sa pagbibisikleta. Ano naman tayo, motor. Ang nahihiligan ko ngayon is, yun nga, yung ma-reach yung full potential na itong motor na to nang hindi nagbabago ng board. Parang super stock like ba? Maganda dun tayo sa shoulder dun tayo sa inside lane. Matraffic. Time check pala 6:17 tapos 13.5 kilometers na tayo. Sige, ang gawin na lang natin, mag San Juanico tayo and then balik. Ayan, ano naman to parang real world din naman to kasi ayan, may traffic din so makikita nyo rin yung konsumo nito pag may traffic. Balik tayo sa baba. Sana doon sa pupuntahan namin hindi ganito ka-traffic. Sabagay, ang traffic lang naman dahil sa isang truck. Ito yung malaking ospital dito, Eastern Visayas Medical Center. Traffic. Kuya, nakikipag-away pa. Easy lang. Tignan natin kung yung ganda ng San Juanico sa gabi para rin makita nyo guys. Kaya papunta tapos pabalik, hindi tayo pwede huminto meron tayong dalang motor so mahirap lakarin yun.
San Juanico. Ayan, may naglalakad. Siyempre pag nandito ka, hindi mo makikita yung design ng bridge, ng ilaw. Maganda to nung launching nun eh. May mga laser pa siya dyan sa ibabaw ng bridge eh. Nakukunasan na yun. Hindi ko na rin nakikita ang binubuksan eh. Medyo tumagtag pala ng konti yung etong si Black Raptor nung tinanggal natin yung top box. Nawala yung bigat ng konti eh. Baka siguro i-adjust ko to mamaya pag uwi, para smooth ang ride pagka bukas namin, pag-alis namin. Hapon, ay tanghali pala kami alis bukas, mga 2 o'clock ng hapon. Ayun, tapos na tayo sa San Juanico Bridge na gitna, yung pinakamataas na part. Dito naman tayo sa parang, yun, sa S, ayan o. Kita naman na letter S eh. Saka ano, simula nung niremap to, ano na lang eh, konti na lang yung galaw ko sa silinyador eh. Kasi mabilis na siyang humata. So hindi na ako masyado nagpipiga, lalo na pag ganito. Kasi talagang konting galaw lang, mga 5-10% na galaw lang, ganun, maandar na siya. Kaya hindi ko kailangan magpiga palagi. Siyempre pipiga ako pagka ano, alam mo yun, gusto ko maramdaman yung hangin. Pero pag ganito, wala. As in, konting ganun lang, okay na siya. So pansin ko na nagpalit ako ng belt, bumait siya ng konti. Siguro, dahil kasi siguro may coating pa, kailangan pang i-break in. Magsisiuwian na sila kuya. Ayan, ikot na lang tayo sa triangle dito. Ayan, ito na yung Samar. Hindi brownout dito, madilim lang talaga dito. Kaya pagka nandito kayo, at least meron kayo MDL na maayos, na pag solo lang kayo, kaya nyo maliwanag na ganun. Yan, makikita natin dito sa, eto, pabalik na tayo. Tapos makikita na natin doon sa gilid yung ano, huwag na lang tayo mag-overtake para sulit. Dito kasi minsan no choice ka, kailangan mo overtaken. So may mga, eto lang kasi yung daan na patawid. O yun, no? Oh god, ito oh, kita niyo yun? Oh ha, ganda oh, parang nagpo-fireworks ha. Yan, sige, tingin lang kayo dun. Buti na lang itong 360 nakatingin ako sa kalsada, pero kayo pwede kong patinginin dun sa ano, sa bridge. Yan, yan ang San Juanico Bridge. Ay, tapos na yung display. Panibagong display naman sila. Yan yung Pilipinas na motif: red, white, yellow, and blue. Ang ganda rin ng buwan. Sana ganito yung biyahe namin bukas, maayos. Ay, ito, may bagong design naman siya. Paisa-isa sila man siya. Kasama din pala to, yung sa gilid, nag-iiba yung kulay kasama ng ano, bridge. Ayan, maraming maakyat ng bridge. Kasi parang tourist spot na rin to eh. Dito sila mahilig mag-picture. Ayan, dito maganda mag-picture. Kaya lang madami talagang dumadaan eh. Siguro sa ano, madaling araw, mga ganun, pwede ka mag-picture sa hinto mo, tapos tatayo ka sa tabi ng motor. Sarap ng picture na yun. Yun, kita din dito pala. Ayun, ang may ilaw na yun, yun yung pabatngon.
Doon sana tayo pupunta. Habulin sana natin yung sunset. May magandang cliff kasi doon. As in cliff tapos dagat. Magandang tambayan yun. Tapos papanoorin mo lang na lumubog yung araw sa tubig. Ngayon, dito na lang tayo. Ayan, naka 20 na tayo. Ayan, tignan natin pagbaba ng San Juanico Bridge kung gaano ka ano na yung mileage natin, kung ano ang mileage ni Black Raptor ngayon na o mamaya na lang. Kasi ngayon na pagtawid natin ang bridge. Ayan, dito sa maliwanag tayo mga quiz. Pwesto lang tayo dito. Pwede na dito. So, ang mileage natin ay 21.1 kilometers. Tayo ay 64.2 kilometers per liter. Ganun sa katipid. Para sa mga magtatanong kung baka masyadong lean yung motor natin, actually chinek namin sa AFR ni Primo sa Sakmatic, medyo rich pa nga siya ng konti. Pumapalo siya ng 11. Eh di dapat ang optimal AFR is nasa 12. Nasa 11 lang to mga guys. Ano lang talaga, kumbaga simula nung lumakas siya, parang mas hindi mo kailangan siyang pigain, kaya mas tipid siya. Yun yung nakita kong advantage ng pag-remap dito. Siyempre pagka yung malakas ka pumiga, malamang malakas sa gas. Pero ang average ko dito yung pagka magto 200, 300 kilometer na ride kami, nasa 51. Yun yung talaga niya, 51, 52. Doon talaga naglalaro. Pumasok sa lane natin. Okay na yan. Basta wala akong masabi sa hatakan dito. Maganda humatak tong motor na to. Pero hindi na ako nagta-top speed dito. Okay na sa akin yung basta mabilis ang mag-overtake pag kailangan. Maganda sa magpreno. May hatak siya, mapapangiti niya ako. Okay na sa akin yun. Dito sa bypass kanina, di ba, pagdaan natin wala pang ilaw, ngayon meron na.
yun nga, ramdam ko yung tagtag ng ano, shock ko ngayon. Nakatono kasi ito ng may top box eh. Kailangan din yan. Kung wala ka naman planong mag-overtake, huwag ka sumundot. Para hindi rin mailang yung sasakyan sa harapan. Tsaka hindi ka rin magmadali pagka kunyari magpapreno siya. So may oras ka para makapagpreno din. Overtake tayo dito sa sige, sama na natin kasi may waswas tayo dito eh. So pasok natin to dun sa mileage niya. Abutin ko lang hanggang dulo ng bypass, tapos mag-count ulit tayo. Yan. Okay. Then dito na lang tayo. Hanggang sa susunod na vlog. See you guys. Bye-bye. Oo nga pala, nakalimutan ko. Papakita ko pa pala yung mileage. So ito yung mileage natin ha. 33 kilometers ang tinakbo natin. Ang mileage natin is 60.4. Diba? Tipid. Kaya masarap ibiyahe itong motor na to. Ayan, sige na, bye-bye na. Bye-bye. See you sa susunod na video.